Antisocial personality disorder. Paglabag sa karapatan ng iba, panlilinlang, kawalan ng guilt o pagsisisi. Di ba kailangan mo ng flexible na supplier? Ako na hinahanap mo. Ito, tingnan mo yung mga product namin dito. Mga quality, matitibay. Hindi tayo ipapahiya sa mga produkto namin. Hindi ako saan magkamali ulit. Kinakabahan ko normal. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Yan, tingnan mo lang yan. Oo, gusto. Para bumalik mo kayo mag-gabi na. Antisocial behavior ay madalas may kasamang panlilinlang, pagmanipula at kawalan ng guilt. Ginamit ni Billy ang charm para makapagnakaw ng walang konsensya. Ano? Paano wala yung pera ko? Ito wala yung pera. Avoidant personality disorder. Labis na takot sa kahihiyan at kritisismo. Romel, ano ba itong research test na ginawa mo? Mali naman ang sagot mo. Hindi ganito ang instructions na binigay ko sa inyo. Sa takot na matawag ulit sa harap ng klase at mapahiya, mabilis niyang itinapon ang research paper sa basurahan, siniksik para hindi na makita. Nagresulta ito sa pagkawala ng academic record, isang paglabag sa school policy at maaari itong ituring na academic misconduct o negligence. Hindi ako na mapahiya ulit. Dependent personality disorder. Sobrang pagdedepende sa iba, takot maiwan at hirap tumanggi. Uy, wallet! Ulit akong wallet. Meron naman na maraming pera. May pambayad na tayo ng upa, kuryente, at saka may pang-grocery na rin tayo. Wag, kailangan natin ibalik yan. Kung ibabalik ko to, ano yung pangbabayad natin ng upa at ipangbibili natin ng pagkain natin? Kung hindi mo ako tutulungan maghanap ng pera, magkanya-kanya na lang tayo. Opo, may nakita po ba kayong wallet dito? May nalaglag po kasi ako dito sa tapat ng bahay nito. Wala po nakitang wallet. Dahil sa takot ni Jan na maiwan at mawala si Billy, tinulungan niya si Billy na itago ang wallet kahit alam niyang mali. Ang pagsusolidad at pagtatago ng ninakaw na gamit ay isang malinaw na krimen na maaaring mauwi sa seryosong parusa.